the Bible was written in the patriarchal system of government. When we say patriarchal, meaning rules of the fathers. Ang Biblia, kapag pinag-aralan po natin, nagsimula sa lumang tipan, ito ay pinamunuan ng mga tatay. Hello? Sabi natin, mga tatay. God raised up patriarchs in the Old Testament to rule in the government, not just in the family. Now, this was the form of government that was used in the Bible in the Old Testament times to preserve the culture and civilization. Meaning to say, mga kapatid, that fathers have important biblical roles. Sa simula pa lang ng kasaysayan ng sibilisasyon, sa kultura ng Biblia, ang mga ama ay meron ng importanteng gampanin. Mga tatay, huwag niyong entertain sa isip niyo na kayo ay walang kwenta, walang silbi. Hindi ho totoo yan. Sa lumang tipan pa lang, sa pasimula pa lang ng kasaysayan ng sibilisasyon, ang Diyos ay nagbigay na sa atin ng halaga sa ating mga pagkatao. Pwede ba pumalakpak lahat ng tatay? Yeah. Now listen, God, our Heavenly Father, expect earthly fathers to be like Him in all manners of living. Ang Diyos bilang ating Ama na nasa langit, inaasahan tayong mga ama dito sa lupa ay maging katulad niya sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen? Malaki ang expectation ng Diyos sa atin. The greater the responsibility is the greater what? The accountability. Kaya mga hindi po madali ang maging tatay. Kaya yung may mga nagbabanat na gusto agad mag-asawa, pero hindi naintindihan ng role and responsibility ng pagiging tatay. Mag-isip-isip ka muna ng 1,000 beses. Dahil baka mamaya, hindi ka pa hanggang maging tatay kasi totoy ka pa. Ha? Huwag mong madaliin ang panahon sa buhay mo. Hayaan mo ang panahon tumakbo sa normal na kapanahunan sa iyong buhay. Anya pa ba tayo? Pakisabi mo nga sa katabi mo, gising pa ako. Lahat nga nang inaantok, pumalakpak. The truth will set you free. Excited lang si nanay. Puspus lang siya ng tagalatan. Okay, listen. What are the biblical or basic biblical roles of the father in the Bible? Let us discover from the different fathers in biblical times. Tatlong mahalagang biblical roles ang gusto kong ipresenta ngayong umaga sa ating pagdiriwang ng Father's Day. Number 1, the father as the family priest. Ang ama bilang pari o saserdote ng kanyang tahanan. Mga tatay, kasulit ang kamay niyo. Gusto kong sabihin sa inyo, sa liwanag ng banal na kasulatan, sa inyong pamilya, you are a priest. Ikaw ay pari, ikaw ay saserdote. Kahit hindi ka nagseminaryo, you are a priest. God made you a priest in your family. Amen? First and foremost, we must understand and know the basic functions and responsibility of a priest. Dapat maintindihan natin, ano ba ang talagang papel ng pare? Ano ba ito? Konting misa, tas pera na? Yung ba ang papel ng pare sa pamilya? No. Tingnan po natin. The priest's function is to offer sacrifices and gifts to God. So ang trabaho natin bilang mga tatay sa ating pamilya, bilang pare o saserdote itinalaga ng Diyos, we offer sacrifices to God. What kind of sacrifices we offer to God? As a priest in our family, we offer the sacrifices of prayers for our family. Every day, night and day, we should pray for our family. Don't neglect to pray for your family, fathers, because you are a priest in your family. Amen? Huwag na huwag niyong kakalimutan ipanalangin ang inyong pamilya. Kahit saan tayong daro-daroon, kahit anong sitwasyon ang kalagayan ng buhay, don't ever forget to pray for your family. Dahil ang trabaho ng pari, ng priest, sacerdote, ay mamagitan sa Diyos para sa mga tao. And we do that
Ginagawa natin yan through prayers. Kaya nga dapat ang mga tatay mag-develop sa inyo, makultivate sa inyo ang spirit and a heart of prayer. Dahil kayo pari. Amen? Dapat pag pari, marunong manalangin. Sino rito marunong manalangin ng mga tatay? Taas po ang kamay. Salamat sa tatlo. Huwag niyo po sabihin na hindi ko kayo marunong manalangin. Madali lang po manalangin, mga kapatid. Nung ako ay unang nagpastor, 1985, sa Pagsanan, Laguna, ang ating pinagpastoran ng edad ng simbahan is 1909. May panahon ata nung pagsisimula ng Father's Day, 1909. I was 18 years old then. 1909, mga kapatid. Tapos ang inabutan ko mga member doon, matatanda na. 65, 75, 85. Puro nasa 5, ang dulo ng edad. Ngayon anong isang okasyon, sabi ko, tatay ganito, pwede ba kayo mag-pray? I was shocked, mga kapatid. Pundag ko siya ng simbahan. Pero hindi siya marunong mag-pray. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na. Hindi po ako marunong mag-pray. Sabi ko, kayo ho ay isa sa fundador ng simbahan ito. Hindi kayo marunong mag-pray. Sabi ko, alam mo tatay, maeng, madali lang po mag-pray. Para lang kayo gumagawa ng sulat. Sabi, ganun lang ba, Pastor? Ganun lang po, dali mag-pray. Kaya ako na mag-pray sa kainan. Na-encourage ko siya, simple encouragement lang. Ang pananalangin mga tatay, para lang kayo gumagawa ng sulat. So na-imagine niya kagad ang paggawa ng sulat ay ganito. Sabi niya, Pastor, ako na mag-pray. Nag-pray siya. Sabi niya, nakataas pa kami, nakapikit. Ano yun, kainan eh. Sabi niya, Dear Lord, kamusta ka na? Kung kami po tatanungin mo, mabuti po ang kalakay mo. Wala na sa tayo. Ang ibig mo sabihin yung galing sa puso. Or PS. May pa PS pa siya. Ano mabigat doon eh? May PS pa. Mga tatay, we must learn to pray. At dapat tayo nag-i-initiate ng prayer sa ating pamilya. Amen! Mga tatay, start learning to pray. Cultivate the heart and spirit of prayer in your life because you are a priest in your family. Kayo ay saserdote ng Diyos. Malaki ang pananagutan natin sa Diyos pag hindi natin pinapamagitan ang pamilya natin sa Diyos day and night. Amen! Ako mamay, nauna pa sa atin ang barkada. No? Nakakaya tayo mga tatay. To represent the people to God. Ikinakatawan mo ang pamilya mo lagi sa Diyos. Hinihingi mo ng grasya, ng biyaya, ng pabor, ng proteksyon, ng pagpapala ang pamilya mo sa Diyos. Ang mga tatay ang siyang humihingi ng grasya sa Diyos para sa kanyang pamilya. Kapag ang tatay hindi pinagpe-pray ang kanyang pamilya, disgrasya ang naabutin, hindi grasya. Taas nga rin ang mga tatay, kamay. Yan. Makakala ko tatayo na kayo, guguhin niya. Are you listening? We are a priest in our family. Palapakan natin ang mga tatay. We present the people to God. Not only we offer sacrifices to God, one thing more about the function of the priest is to teach and instruct in the law of God. Ang mga priest, sila ang responsable ng tuturo, nagpapaunawa ng mga kautusan ng Diyos. Kaya mga tatay, dapat may alam kayo sa Bible. Hindi lang kayo nagmarunong mag-pray. Dapat marunong kayo sa Biblia. Hello? Ano sasabihin niyo sa mga anak nyo? Ano ipapayo niyo sa mga anak nyo? Sa mga sitwasyon kailangan ng inyong makadiyos na payo kung wala kayo alam na karunungan sa Biblia. Are you listening mga tatay? Totoong araw natin to. Pero maganda tayo. Umanda tayo kay Lord sa araw na to. We instruct. Wala kang maituturo sa mga anak mo kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Are you listening mga tatay? Para lumulubog lang mga ulo nyo sa balikat. Hindi naman ano. We must instruct. Hindi ka pwede makapagturo, makapagpayo
sa mga anak mo, sa pamilya mo, mula sa salita ng Diyos na wala kang alam. Start reading your Bible. Amen? Yan ang trabaho natin, yan ang function ng pari, saserdote, para sa ating pamilya. Kinakatawan natin sila sa Diyos, ang ating pamilya araw at gabi. Hinihingi natin sila ng biyaya, pabor, proteksyon sa Diyos, para sa araw-araw na buhay. And thirdly, tayo ang siyang nangunguna sa pag-aaral ng Biblia, pagtuturo ng Biblia sa ating mga anak. At tulad halimbawa,